For hire o kolorum, nagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng kontrobersyal na panghuhuli ng kanilang enforcer sa isang motorista. Maling violation daw kasi ang ibinibintang ng kanilang opisyal bagay na ikinalito ng mga nakapanood ng viral video. Ang paglilinaw ng MMDA tinutukan ni Rovic Manuel. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi na kailangang maglagay pa ng not for hire sticker o signage ang mga pribadong sasakyan. Kasunod yan ng not for hire viral video kung saan isang enforcer ang nanikit sa isang individual na may dalang drop side na pick-up dahil wala umano itong not for hire sticker sa kaniyang sasakyan. So inuhuli niya ako kasi ano violation ka, Brad? Not for hire. Not for hire daw, boss. Not for hire. Sa isang press conference, inamin ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na nagkamali ang kanilang enforcer sa tinikit nitong violation. Ayon dito, mali umano ang pagkakaunawa ng kanilang enforcer sa nalabag na batas trapiko ng naturang motorista at tila hindi umano ito nakinig ng itinuro ito. Paglilinaw pa, hindi umano not for hire ang violation ng motorista, kung hindi kolorum. Ayon sa MMDA, maituturing na kolorum ang nahuling sasakyan dahil ginagamit umano ito pang deliver kahit nakarehistro bilang private vehicle. Tanging mga personal na sasakyan ng tao o produkto lang umano ang hindi ipinagbabawal, ngunit kung ito ay pinapaarkila o ginagamit na pampasahero ay nangangailangan na ito ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dagdag pa ng MMDA Chairman, taong 2024 ay may inilabas rin silang memorandum kung saan nakasaad na hindi lahat ng kanilang enforcer ay pupwedeng manita ng kolorum dahil na rin umano ito sa sangkatutak na isyu ng pangungutong at maliban na lang kung may initial violation ang motorista. Ayon sa LTFRB, nasa 1 milyong piso ang kaakibat na multa kung bus ang mahuhuling kolorum, 200,000 naman kung truck, 50,000 pesos sa jeep, 200,000 kung van, 120,000 sa sedan at 6,000 kung motorsiklo at lahat ay may 3 buwan na impounding period. Sa ngayon, nanganganib namang maalis sa serbisyo ang nasabing enforcer dahil na rin sa pangingikil nito mula rin sa isa pang report na nakarating sa kanilang tanggapan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.